Magandang araw at pag-aralan muli natin ang salita ng ating Panginoon at proceed na po tayo doon sa bagong series natin na Kristiyanong Wais. So, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng salita, ang ating verse ay matatagpuan sa aklat ng Kawikaan 1 verse 7. So, sabi dito, ang takot sa Panginoon ay pansimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. So, ang title ng ating topic ngayon ay, Are you a sponge or a stone? Ito yung mga katanungan na para dun sa mga tao na hindi marunong magpakorek o sabi nga ay may sariling desisyon at matataas yung pride. Isang katanungan na talagang mabibreak yung pride ng bawat isa. So, sa ating katuruan ngayon, sabi dun sa una, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So, ang pagkatakot daw sa Panginoon ay ang pasimula ng karunungan. At kagaya ng verse natin ngayon, ang takot sa ating Panginoon ay nagtuturo o nagdudulot sa atin ng kaalaman. Sabi nga, kung tayo ay marunong magpatama o yung humbleness na tinatawag sa ating Panginoon, kasi kalimitan sa atin ay talagang hindi lubos na kumikilala sa ating Panginoon at sabi nga ay walang takot. At ito yung mga tao na may sariling mundo, may sariling desisyon na ginagawa sa kanilang buhay at walang pakialam kung nakakasagasa na ba sila o nakaka-apekto na ito sa ibang tao. Pangalawa, sabi dito, fear and deep respect for God is the foundation of wise decision. Sabi doon, ang malalim na pagrespeto sa ating Panginoon ay nagdudulot ng sabi nga ay foundation sa ating Panginoon pagdating sa pagdesisyon sa buhay. At tunay nga na kung tayo ay may malalim na respeto o may pagrespeto sa ating Panginoon, sabi nga ay masasabi natin na talaga yung foundation natin ay magiging matatag. Kasi marami sa atin yung hindi marunong magpatama, even sa mga example na lang sa mga trabaho na meron tayo. Minsan may mga ginagawa tayo na mali at kapag nasita tayo ng mga tao na mas mababa sa atin upang i-correct tayo ay para bang iniisip natin na natatapakan yung pride natin at laging iniisip na sino ba sila para itama tayo. Parang kagaya rin ng isang bata na nagsabi sa isang matanda na sinasabi yung mali nila. So, sabi nga ng Panginoon, kung marunong tayong rumespeto at alam natin na yung mga sinasabi sa atin ay para sa kabubuti natin, ay matuto tayo na magpatama. At sabi nga, dun makikita yung isang matibay o malalim na pananampalataya sa Panginoon na handa tayo na itama ng iba, handa tayo na i-acknowledge yung mga mali natin upang maging katuruan o maging tulong sa atin upang maging maayos at maganda yung mga desisyon na ginagawa natin. And we need to respect and obey God first sa lahat ng ginagawa natin sa ating mga buhay. Pangatlo, sabi dito, a humble and teachable heart make one sponge of wisdom. So ito na nga yun na sabi doon, matuto tayo na may itama. So kalimitan, nangyayari ito sa isang pamilya o sa mag-asawa na talagang minsan kapag alam natin na itinatama tayo ng mga asawa natin, minsan iniisip natin na ikaw dapat yung superior kasi ikaw yung lalaki. Pero kung iisipin natin, maraming bagay na pwede nating matutunan o maging sa mga asawa natin yung pagiging teachable heart o yung pagiging humble, matutong makinig at pag-aralan kung yung bang sinasabi sa atin ay nakakatulong o hindi. I-take natin as positive yung lahat ng sinasabi, yung lahat ng mga
mga nagiging kapansin-pansin sa atin upang may tama natin. Hindi para ibaba yung sarili natin, kundi para itama yung mga bagay na dapat natin itama sa ating mga sarili. At bilang isang tagasunod o sumusunod sa ating Panginoon, sabi nga, yung buhay natin, kung i-compare natin sa mga Kristiyano na hindi na nakakilala sa ating Panginoon, ay dapat makita natin yung mga difference nung naglilingkod o sumusunod sa Panginoon laban doon sa mga tao na matitigas yung ulo o yung may mga sariling mundo. So, bilang isang Kristiyano, dapat tayo ay matuto na maging humble at magkaroon ng teachable heart. At sabi nga, kagaya ng isang sponge na malambot ang puso at hindi katulad ng isang bato na talagang, sabi nga, yung pagiging full ng mga tao na hindi lubos na nakakilala sa ating mga Panginoon o yung mga tao na walang alam, mangmang kung tawagin. Masakit na salita pero ito yung katotohanan. Another term is tanga o another term na talagang makakabasag ng damdamin. Pero kung isipin natin ay makakatulong sa buhay ng bawat isa sa atin upang maging mas malalim tayo sa ating Panginoon. So magkaroon tayo ng teachable heart at be humble at isang puso na sabi nga kagaya ng isang sponge, malambot na puso upang maging o may tama yung mga bagay na mali sa atin. At kapag meron tayong isang puso na isang malambot na puso at handang magpakorek sa mga bagay na ginagawa natin, ay sabi nga ay magiging mas malalim at matututo tayo kung ano ba yung mga bagay na dapat nating baguhin pa sa ating mga sarili. So be humble and have a teachable heart. So, para naman po sa ating application sabi dito, be a sponge not a stone. So, kung titignan natin, ikukumpara natin yung sponge sa stone, yung sponge, sabi nga, ay kaya mong pigain. Ibig sabihin, handang magpakorek. At kapag piniga mo ito, babalik ito sa dati at maghuhulma. Nakagaya natin, hinuhulma yung sarili natin upang maging tama yung pamumuhay natin bilang mga Kristiyano dito sa mundo. At hindi kagaya ng isang mangmang, isang stone na kahit anong sabihin mo, walang pakiramdam o hindi marunong makinig. Huwag nating ugaliin na maging isang stone bagkos ay maging sponge tayo. Number 2, sabi dito, begin to be wise by knowing God's Word. So, nung nakilala natin ang ating Panginoon, malaki yung nagbago. Even yung pananaw natin, yung pag-uugali natin, yung buhay natin. Kung ikukumpara natin doon sa mga tao na talagang tumanggap sa ating Panginoon, tingnan natin yung buhay natin nung wala tayo sa ating Diyos at yung buhay natin ngayon na nasa piling na tayo ng ating Panginoon. Makikita mo yung kaibahan. Yung time na talagang dati, you can do what you want, kaya mong gawin yung mga gusto mo, nang walang tao na makakapigil sa iyo o magsasabi sa iyo na tama yan, mali yan. Pero nung nakilala tayo sa ating Panginoon, talagang ang laki ng pagbabago. Kahit sa sarili mo na talagang mapapansin mo na talaga bang eto na ako, ang layo ko na dun sa dati. Masasabi mo na lang na ganun kapag talagang you are begin to be wise by knowing God's Word. Kapag talagang nakilala mo na yung ating Panginoon, dun mo matutuklasan yung tunay na katalinuhan ay hindi lamang sa pagkakaroon ng medalya sa school, pagiging top 1, kundi ang pinaka-the best o yung tunay na katalinuhan. Ito yung nakilala mo ang Panginoon, yung tunay na karunungan na tinanggap mo siya na bilang Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus ng ating mga buhay. So, number 3, sabi dito, be stable by making decisions that are honoring to God. So, ito yung pagdating natin sa ating yung pagdesisyon na maging stable tayo. Pag sinabi natin na maglilingkod na ako sa Panginoon, then maglingkod na tayo. Huwag na tayong pabara-bara, huwag na natin sayangin yung time, yung effort na ginagawa natin. Let's offer our life and surrender our life to God. Maging Kristiyanong wais tayo. Maging kagaya tayo ng isang sponge na handang magpakorek. Kasi darating yung time talaga na minsan sa sobrang akala natin ay init na natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. May mga bagay na tayo na hindi natin napapansin na mali palang ginagawa na natin. At may
At pag may isang tao na nagsabi sa'yo na mas mababa sa'yo, ay baka dumating ka sa point na kapag ikinorek ka, hindi ka na may correct. So, magkaroon tayo ng puso na kagaya ng isang sponge, malambot, handang magpa-correct, at handang ayusin yung sarili para sa kararangan ng ating Panginoon. Be stable by making decisions that are honoring God. So, yung mga desisyon na ginagawa natin, lagi natin isipin na malulugod ba talaga dito ang Diyos? Kalugod-lugod ba talaga yung ginagawa natin sa ating Panginoon? So again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you always.